Okay, welcome back again to our YouTube channel. So, meron tayong bibigyan ng reaction video dito. Isang balita 'to na na latest balita na nanggaling sa mapagkakatiwalaang source. Pero hindi tayo nagbabalita, nagbibigay lang tayo ng reaction. So, itong video na 'to ay galing kay Ariel TV. So, please paki-subscribe na lang sa kanya, no? And also, paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel, no? So, kung gusto nyo ng mga ganitong topic, paki-subscribe na lang and stay tuned. Okay? So, umpisahan na natin to mga kamaster. Una ng aming page na nasa description na ang link. Napigilan ng Department of Information and Communications and Technology o DICT, ang tangkang pag-hack sa ilang website ng pamahalaan kabilang dito ang website ng Overseas Workers Welfare Administration, ayon kay DICT Undersecretary for Cybersecurity Jeff Eandi, napigilan nila ang pagbagsak ng website ng OWA at natunton ang IP address ng attackers na nagmula sa China Unicom, o China United Network Communications Group na isang Chinese state-owned telecommunications company, kaya't plano nilang makipag-ugnayan dito. Nagawa rin aniyang matunto ng DICT ang command at control center ng cyber attackers na nag-ooperate mula sa loob ng China. Ang maaari lamang masabi ng DICT ay nanggaling ang operasyon sa loob ng Chinese territory, posible umanong tiniktikan ng grupo ang email address at website ng ilang ahensya ng gobyerno matapos kunin ang impormasyon ng mga administrator nito. Able to detect. Ayan, tingnan mo. Nag-uumpisa na ang mga Chinese na atakihin ang Pilipinas gamit ang cyber attack. So nakakatakot talaga. Gusto nilang pasukin ng website. Umpisa pa lang yan ng pag-atake. Hindi yan sa pag-ataking digmaan. Pero umpisa na yan. Diba? Command and center sa isang computer na nasa loob ng China Unicom network. Ang China Unicom naman is a telecommunication service provider na nag-ooperate sa China. We will have to coordinate, of course, with the Chinese governments as we do. Pag-aari ito, 100% ng Chinese government. Mahirap. Oh, kita mo. So sabi ng opisyales ng na nanggaling talaga sa China yung nag-hack. So grabe, no? Sabihin diretso na ito ay state-sponsored kasi wala naman tayong ebidensya sa ngayon. This attack is quite sophisticated. Siguro kung bibigyan mo ko ng scale of 1 to 10, 10 being the most complicated, I would rate this as 9 or even 9.5. Kabilang sa mga posibleng natiktikan ang email address ng Philippine Coast Guard, DICT, DOJ, at website ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Oh, grabe Natiktikan, halos pinasok na ng inatake na, cyber attack yung mga opisina ng talagang mga Philippine Coast Guard Grabe talaga itong mga Chekwa na to, mga incheck. Grabe na talaga sila. Sinabi ng DICT na posibleng 3 grupo ang umatake kabilang ang Lonely Island, Minder at Panda, na pinaniniwala ang mga advanced threat group na nag-ooperate sa teritoryo ng China. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng DICT kung sino ang mga nasa likod nito at motibo sa pag-atake. Tiniyak naman ng DICT na walang nakuhang mga mahalagang impormasyon mula sa gobyerno dahil napigilan ang mga pag-ataking ito. Noong nakaraang taon ay inatake rin ang ilang website ng PhilHealth, Philippine Statistics Authority, PNP at Department of Science and Technology, tiniyak ni Philippine Coast Guard spokesperson, CG Rear Admiral Armando Belilo. Sa publiko naligtas ang kanilang website sa gitna ng ulat ng tangkang hackang, pinangunahan ni Belilo ang investigasyon matapos sana nga hindi napasok ng tuluyan ng China ating website. Kundi talaga malaking gulo to o malaking yung kahinaan ng Pilipinas. Ipagbigay alam ng Department of Information and Communications Technology sa ahensya tungkol sa umano'y tangkang pagpapabagsak sa website. Inatasan na rin ni PCG Commandant, CG Admiral Ronnie Hill L. Gavan, ang Coast Guard Public Affairs Service na patuloy na makipag-ugnayan sa DICT at maging mapagmatsyag.
yung mga IT personnel natin ay on the lookout palagi at maging vigilant at gumawa ng mga precautionary measure. Gagawin natin ang lahat para manatiling secure yung ating website. Tinawag naman ng China nitong Lunes na groundless ang mga akusasyon na tinangka ng Chinese hackers na pasukin ang email systems at internal websites ng ilang Philippine government agencies. Sabi naman ng Chinese official, ang cybersecurity ay isang global challenge at nanawagan sa mga bansang protektahan ang cybersecurity sa pamamagitan ng dialogo at kooperasyon. Okay, tamo. Tinatanggi ng mga Chekwa na to, ng mga China, na hindi sila ang may pakanayan ng mga cyber attack. So, ganyan kaganid ang mga China. Matatandaang sinabi ng Philippine Coast Guard na nananatiling secure ang website nito kasunod ng mga ulat ng hackang attempts sa government agencies. Samantala, matagumpay na naisagawa ng Pilipinas ang Maritime Resupply Mission sa unang pagkakataon ngayong taon sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines nitong Biyernes, ani ni Colonel Francel Margareth Padilla, tagapagsalita ng AFP, mission accomplished umano matapos masuspinde ang resupply mission sa pamamagitan ng dagat noong January 20 at January 21, dahil sa technical problem sa isa sa civilian supply boats. Nauna nang sinabi ng isang senior military officer, na nag-airdrop ang militar ng mga supply sa BRP Sierra Madre ship matapos maantala ang resupply sa pamamagitan ng pagdaan sa dagat. Ma'am, dun sa Rory updates last week, ano pong scenario? May mga Chinese shadowing po ba tayo doon? Ano po yung mga nangyari with our encounter dun sa Chinese Coast Guard around the area? It's actually like a regular thing that we do, no? So, it's all part of the operations that's been happening, no? So, the Armed Forces of the Philippines conducted a successful RORE mission. We were able to fully accomplish the mission that was done to us, and in terms of that, we were able to rotate our personnel and give them their sufficient supplies for morale and welfare. Yes, ma'am. Where do we attribute that, ma'am? Itong peaceful and successful na RORE last week. We attribute it to our operational commanders, no? That's why the mission was successful. Ma'am, last week you said the Philippines had a flawless resupply mission to troops at Ayungin without the interference from Chinese vessels, because usually when we had Aurora missions, there are blockades shadowing. Where do we attribute this no blockade from Chinese ships? Actually, sir, in terms continuous missions, well, we've been doing this so many times, sir. So, regular siya na kinakonduct ng Armed Forces of the Philippines. Pero unang pagkakataon po ba na hindi tayo hinarang ng mga Chinese ships sa resupply mission natin sa Ayungin? There are different scenarios every time, but this is a fully accomplished mission that is done regularly. Yun, no? Tingnan nyo. So, ngayon lang nangyari nung nagre-resupply ang ating mga kababayan para sa mga pagkain ng mga sundalo na hindi sila hinarang hindi sila hinaras ng Chinese Coast Guard. So, magandang pangitain yan, no? Ewan natin kung ano nasa isip ng mga Chekwa na to. Particularly West Philippine issue on RORE. Yeah, thank you. Western Command and Naval Forces West has been conducting regular rotation of troops and reprovisioning of forces. It's not the first time that there was no interference, no illegal moves by the Maritime Militia, the Coast Guard, or the PLA Navy. So we have had activities in the past. Okay, tignan nyo. Wala daw na pangharas. Itong huling resupply mission ng ating Pilipinas sa mga sundalo natin sa mga Sierra Madre, walang mga pangharas ng ginawa ang China. So, magandang pangitain talaga to. So, ewan lang natin baka mayroon pa silang ibang iniisip abangan lang natin sila. Missions that there was no interference at all. Mention kanina, 2023, 28 RORE mission. Para ma-provide lang ng context kung first time ba na walang nangyaring blockade o shadowing, ilan dun sa 28 RORE missions noong 2023 yung walang harassment incident from China? Could I defer that to the Navy, please? Thank you. When we speak of a RORE mission, we don't only focus on Ayungin Shoal.
We rotate the troops and provide the provisions for them deployed on the 9 features of the Philippines. For the 8 others, gray ships conduct the reprovisioning and rotation of troops. We could do it by air, we could do it by sea. It's a mix of the Coast Guard, the Philippine Navy, the LGU, their ship at Kalayaan Municipality. Of the 28 missions, all were conducted successfully, the parameter of which is the successful delivery of supplies and the rotation of the troops. On the number of incidents that there were illegal actions by the maritime militia. So, okay, no, mga guys. So, nagsimula na. So, walang pangharas talaga. Walang pangharas ang China itong huling resupply. So, sana nga, no, magtuloy-tuloy na. Magtuloy-tuloy na wala ng pangharas o pangbubuli sa mga ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga mangingisda. Siyempre, pati siyempre yung mga mga resupply mission, yung mga naghahatid ng mga pagkain sa mga sundalo natin sa Sierra Madre. So, hanggang dito na lang tayo mga guys. So, kung gusto nyo ng mga ganitong video reaction, so please subscribe again, like and share, okay? Para makagawa ulit tayo ng maraming video na katulad nito.